Magandang umaga. Ang ating pag-usapan sa ngayon, mga kaibigan, ay ang lumalalang away sa pagitan ni Lacson at saka ni Cayetano, at saka si Lacson may kakampi sa away nito at ang kanyang kakampi ay si Erwin Erich Sylvester Tulfo. So ito po kayo na pag-usapan. Pero bago ang lahat, let me give you my channel ID. Pag sinabi kong ID, yun po yung kanta ng aking YouTube channel. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Rutsa Barutso, shout out! Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang Grace Line, morning. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Morning. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan.
naman, dati pinapaano tayo doon sa Africa. Hello, magandang umaga. Naputol ang aking live. Naputol kasi hindi ko maintindihan kung bakit. Ay, nalaman ko lang kasi yung ins and outs ng mga vloggers. Meron pala Romualdez Group, BBM Group. Tapos may ABCD pa sila, qualification. Tapos merong ang bigayan, hindi GCash, envelope din. Pero nainggit ako, sabi ko na sa kaibigan ko, okay, ang bigayan pala hanggang 300,000 a month sa mga vlogger. So, kung ang usapan doon na nakita lumabas sa palitan ng sagot kay Mima Alicia na pinatay, mayroong 2.5 million na binabanggit. Mukhang nagkaunsihan at sabi ni Mima Alicia 2 million lang daw. Ganito pala yan. Ang merong parang isang gunner. Yung gunner na yan, may hawak sa handler siya ng mga kung ilang mga tinatag na vlogger. Tapos pupunta sa ngayon sa grupo naman ni Claire Castro. Yan, mahingi siya ng budget. Sabi, bawat isa dyan, 30,000. For example, 3 million naman. Galing po yan sa ating pondo ng bayan na inaprubahan sa General Appropriations Act na ibibigay sa PCOO, Philippine Presidential Communication Office. So, pero pag binigayin doon, ay ang mangyari, bibigyan siya ng PCO ng budget. Yung budget ay pera ng tao yan. Binabudget sa mga vlogger. Tapos, kukuha yung gunner, yung handler, tag 300,000 sa 10 niya hawak. 3 million. Every month yan. Cash yan. Kasi di pwede yung GCash kasi malakihan yan. At saka ayaw na magka-record. So, ang gunner, para lang to sa kaibigan ko, maintindihan niya kung bakit. Yung 300,000, ibibigay ngayon sa kausap niya na tag 200,000 ibibigay. So may kikitain siya na 100 sa bawat isa. At may isa pang silang racket. May bayad pala yan, attorney. 100 pesos kada comment. Kung comment, at kung sasagot yung kalaban yung tinutroll nila, ayun, pag mag-10, di 1,000 na yun. Meron isa dyan ang subscribers 15,000 lang. Pero may sports car na sa ngayon. Grabe. Sana punta yung pera. Akala ko sa flood control lang napunta. Napupunta rin pala sa mga vlogger. Buti na lang hindi ako tumatanggap ng kahit kanino. So, at ang mga Marcos vlogger po ang ganun ginagawa. Tsaka, Romualdez vlogger. Nirecruit ako minsan sa Romualdez. Tinanggihan ko. Kung tinanggap ko pala, meron pala akong at least 300 o 200,000 naman or 500,000 naman. So, kinikwento ko lang yan habang babalik na tayo sa topic natin. Ang topic po natin sa ngayon ay yung lumalala ang away sa gitna ni Lacson at saka ni Alan Peter Cayetano. So, una, contextual lang. Nagagalit. Una, nag-umpisa ito sa dinidir ni Cayetano, si Erwin Tulfo, na dahil sa siya ang Blue Ribbon Committee chairman sa ngayon, na magsagawa na ng nagpatuloy na investigation sa flood control. Walang nangyayari eh. So, sumagot sila. Ang ginawa nila, ang investigahan nila, magpatuloy daw, ang investigahan nila ang flood control sa Taguig kay Alan Peter Cayetano. So, nagsagutan na. Ngayon, sumagot naman si Alan Peter Cayetano, ang inakusan niya na nagdoble ang salin ni Lacson. Sumagot naman si Lacson, sinungaling ka, hindi doble, nag times 4. Nang kinuwinta ko, 58 times 4. So, 50 times 20,
times 4 is 200 million. 8 times 4, 24. Ay, ibig sabihin, for 200 for 224 million lang. Pero yun pala, sobra pa 440 240 plus million pa kay Lacson na salin. Pero sabi niya yung Lacson, kinita ko naman yun sa maayos, di ba? 3 taon ako wala sa pwesto at sa private. Galing naman ni Lacson, mas kumikita siya na hindi siya yung private siya. May transaction na sila pinasok. Well, hindi ko alam. Hindi naman niya sinabi kung anong transaction. O, ito, pakinggan natin muna ba natin ni Alan Peter Cayetano laban sa kanya. Tapos, mauwi ito. Ang sagot naman balik ni Alan Peter, bakit ako lang? Marami namang city dyan. O, Quezon City, andyan si Ralph Wender Tulfo na pamangkin ni Erwin Tulfo. Andyan naman si Patrick Vargas. Andyan si Franz Pumarin. Andyan si Arjo Ataydi. Andyan si Marivic Pilar. Sino pa bang ibang, si Marvin Rillo na dating pinalitan ni Bong Suntay. So, yan po yung mga the thieves of Quezon City. So, pakinggan muna natin ito si Alan Peter. Mo pa, tapos pati nung kinulong, pati kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng Dr. Dante Marcoleta po nakatutok because of your integrity. Dita sa ibang bansa, naaalas ka or how do I put it, di ba? Yung parang nababansagan tayong mga Pilipino. So believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta, kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, pati kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng tao. So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing and then bakit magkabila na yung sinasabi magkaiba na ang sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi. And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan, at merong hindi tinitignan at all. So, pasok ngayon. Kine-question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment. I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Actually, yung SEA Games na pinasasabi ni Alan Peter Cayetano, we're proud of it. Ay sasawsaw ka, nag-champion ng Philippines yan. When I talk about the flood control na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo, pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo, paikot-ikot na. Pagkatapos, sabi niya, wala daw member ang minority. Hindi naman siya minority at minority leader ako . Kung tinanong niya, dinag-hearing na, wala daw kwarto. O hindi daw pwede yung session hall kasi may impeachment. Monday to Wednesday lang yung impeachment . Or hinihintay niyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, yun yung tulig sa ako na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon.
So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Ngayon kasi tayo bad governance, bend the law. Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala na lang magtanong. Tapos pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. Ganun na yung sistema Yun po yung inaangal namin, yung sistema at nangyayari. So ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa, tinitignan ng Taguig, wala po silang nakita. May alam din po akong excuse me, law enforcement agency, tumingin na, walang nakita. Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina, nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitignan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitignan ko anong hindi pa tapos para mapondohan. Pero pinatignan namin lahat. Kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. No? Yung mga kababayan, para lang malinaw, yung ghost, nabayaran na, walang nagawa. Yun po yung ghost, para malinaw. Kasi po, may iba-ibang kategory ng anomalya. Pero doon lang tayo sa ghost. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Para pag wala talaga, ghost yun. 1 year na Sabi nga ni Manong Chavit Singson, di ba, nasa Ilocos daw meron. Pero ang tinitignan, ang sinabi kay Senator Lacson sa Ilocos, ang tinitignan ni Senator Lacson, Taguig. So makikita nyo po sa bibig na huhuli. At saka, hindi po biglang nag-fall in his lap. 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas. Anyway, i-stop natin. I-share naman natin kay Lacson na sinasabi ni Lacson. Ted, magandang umaga sa atin lahat. Good morning, sir, and happy Monday. Yeah, happy Monday. Happy week ahead. Opo, yes, sir. Ito si Chacha. Yes, Senator Ping, dito na natin umpisahan. Kanina nabanggit ko nga po, isa sa mga issue na ni-raise po ni Senator Alan, tungkol po sa paglobo ng SALN nyo. Binanggit nyo na po na hindi yan doble, actually quadruple yung naging increase ng inyo pong SALN from 58.7 to 244.9 million. Para lang po mas malinaw sa publiko, inaamin nyo naman po na oo, naging quadruple siya, pero ano po ba? Saan po nga ba ito galing? Para lang po mas malinaw. Para mas malinaw, nung nasa labas ako ng gobyerno, siyempre, wala ka naman masyadong ginagawa. So, nagkaroon kami ng isang real estate deal, na medyo malaki. May kasama akong 2 rito na kapartners ko. At medyo significant yung halaga na kinita namin. Katunayan, hindi pa nga tapos yung aming singilin. Dahil, parang hulug-hulugan, inabot pa ng maraming problema, yung nakabili. So, hanggang ngayon, as we speak, meron pa kaming collectible. Oo. So as a private Ang individual... emphasize ko lang dito, Yes DJ, po. kasi alam mo, I think I've said enough and even more, dahil sa sinagot ko. Dahil alam mo, pag inattack naman yung ating integridad, kailangan na magpaliwanag ka at sumagot ka rin. Kasi unfair naman yung magkakaroon ng insinuation, dumoble, wala naman masyadong maraming paliwanag. So ako na yung sumalo at maliwanag na fake news yung kanya sinasabi dahil nanguhula siya, dumoble. Kinurito pa nga siya, hindi dumoble, nag-quadruple. Kasi ito naman, makikita naman sa aking income tax returns do sa taxable years 2023 and 2024. Oo. Ang binayaran ko ng 2024 for the taxable year 2023, 10.5 million pesos.
Kasi ayoko rin, alam mo, diniscuss din namin ito ng aking ibang kasamahan, ano, na napakalaking halaga, sayang naman. Sabi ko, kaysa mag-explain pa ako later on, alam mo, this will haunt me kung sakaling dadayain ko pa yung tax. Bayaran na lang natin ng tama. Oo. ano? Oo. So yun, 10.5. At sumunod na taon, 2024, na nagbayad ako ng 2025, nasa mga 2.8. Kasi yung ibang, siyempre, may mga nakolekta pa. Basta nagko-correspond doon sa aking income, pinapal ko ng tama. Kasi nagko-consult din ako sa mga kaibigan kong taga-BIR. Mas mainam na yung ganon para puwentas klara. Okay. Pero para mag-insinuate, ano, na parang kurap ako dahil nagdoble, hindi ko maintindihan eh. So, yun. Ang ano ko lang, parang, alam mo, wala akong pork barrel. Since nung naging senador ako at mula pa nung nasa law enforcement ako, inalagaan ko yung aking integridad. May Wala integridad akong ba? kinukuhang suhol galing sa mga gamit. Excuse me, Mr. Lacson, wala ka ng integridad. Mula ng panahon na tinigil mo at sa loob ng 9 na buwan na hindi ka nagpatuloy ng investigasyon, na wala na po integridad mo. Naalala ko pa, nagkwento ka pa. That was last year, September 2025, kung hindi ko magkamali, ay nagkwento ka na tumawag daw sa iyo si Roberto Bernardo na kakutsaba mo na sa ngayon at nagkwento. Alam daw ni Bernardo yung kwento sa 100 billion insertion na kinikwento ni Saldico. Ibig sabihin, totoo pala si Saldico sa kanyang pagkwento. So ngayon, sinabi niya na 50 billion daw yun, si Bernardo daw yung nag-arrange nun. At ang nangyari daw noon ay napag-alaman daw ni Bernardo, sinabi naman niya na hearsay ito. Kung sabi natin hindi hearsay sa kwento ni Lacson tungkol kay Bernardo sa sinasabi ni Bernardo. Pero mula kay Bernardo, kung may totoo man yun o hindi yung sinabi ni Bernardo, hindi natin alam. Hearsay yan kung ipipilitan ni Lacson. Sinabi ni Lacson na sinabi ni Bernardo na ang gumawa daw yun ng diskarte para sa 100 billion na yun ay tinuturo niya, pinapalabas lang daw ni Yusek Bersamin at saka ni Bersamin saka ni Trigib Olaivar na kay BBM yun at wala daw alam si BBM doon. Naku, maniniwala ka ba doon? Totoo pala, si Saldico, ibig sabihin gagalaw na hindi niya alam na si BBM ang nagutos o hindi. Ngayon, iparis naman natin dyan yung kinwento naman ni Toby Chanko na sometime in November 2024, pinatawag daw siya at nandun daw siya nung pumunta siya, kasama niya si Romualdez at saka si Saldico. At andun, galit na galit daw si BBM. Minura daw si Romualdez at saka si Saldico. At tinanong sila, ilang Ferrari pa ba ang gusto niyong bilhin? Ilang bahay pa ba sa Forbes Park ang gusto bilhin? Ilang kabiyer pa bang gusto niyong kakainin? Ayun. Kung according to Saldico naman, yun yung pinatawag siya at sinabihan siya na hindi daw nakarating. Ang mga dineliver niya kay Romualdez ay hindi nakarating kay BBM. Nang ibig sabihin, kung hindi nakarating, ay kailangan paratingin. Kaya sa sunod, sinabi naman ni Saldico ay binigay niya direkta kay Jojo Cadiz na special assistant ni BBM. Kaya yung 1 billion nung December inabot kay Jojo Cadiz para kay BBM yun. At ang nag-abot doon, siyempre yung mga Marines na inupahan ni Saldico. So ito pakinggan natin ulit si Lacson. Kung naman sinabi pa niya. Pati yung mga nagtatransact ng business, yung mga contractor, supplier sa PNP, sinisigurado ko na walang potong. Kaya nga nakapag-lead ako by example sa PNP at tinuloy-tuloy ko itong aking advocacy nung ako'y naging senador. Ang sumalubong nga sa akin, hindi naman kaila sa inyo, di ba? Noong 2001, sinalubong ako na Ador Mawanay, na late General Corpus, na meron akong $320 plus million, stashed in some foreign bank. So ako noon,
Ang ginawa ko pa nga kasi meron nakalagay doon na Citibank sa Hong Kong. Sumulat pa ako doon sa regional officer ng sa Asia. At sabi ko, ito yung mga bank accounts na ina-attribute sa akin. Pero kaso lang, kwento lang yan eh. Hanggang ngayon wala pa kami nakita ng mga na dokumento na sinasabi mo, Ping Lacson. certify nga kung ito ba kasi nag-alala ko noon, baka nilagyan ng kung sino yung nag-open ng bank account para sa akin. Pag i-withdraw rin, para mapakita lang na meron akong bank account. Sige po. Kasi sumagot yung Citibank sa akin, ang sabi nga, pattern ito ng credit card. So, long and short, nag-apologize pa si General Corpus publicly saka personally. Si Ador Mawane nag-retract. Pati, alam mo, dinaanan ko na ito, ayoko na maulit, yung merong insinuation na lalalim hanggang sa matabunan. Kaya Oo. sinagot ko na kagad. Sige po. Senator Ping, you have answered that question already. Pero last na lang po sa issue na ito. Para matapos na ito, maglalabas po ba kayo ng mga dokumento para patunayan na Yun. talagang kung may paglaguman po sa inyong net worth, lahat po yun ay galing sa malinis na paraan nung kayo po'y citizen Income tax, kaya nga binulugar ko na nga pati yung aking binayarang income tax return. Oo. Yan, confidential yan Katunayan, pagka inilabas yung income tax returns mo, either kailangan may written authority Ang tanong sa iyo ni DJ Chacha, kung ang dokumento mo ilabas mo iba, unresponsive ang sagot mo eh. pa ng presidente. Pero ikinusa ko na nga yung halagang binayaran ko para mapakita ko na kinita ko sa maayos na paraan yan. So para maimbestigahan pa ako dyan, inunahan ko na nga. Mhm. Oo, Ano so- namin pero salita lang, wala namang dokumento. So naka-ready naman ako kung gusto nila mag-imbestiga. Sige. Ay, ready lang pala, hindi naman ibilalabas. So anyway, abangan natin yung mga awayan. Stop muna natin dito. At pabalik na lang ako at expound natin yan. So, magandang umaga Galaxy, sinungaling kapatid ng magnanakaw. Bernard Magtibay, maayong aga, mayong udto, dira sa San Joaquin, Iloilo. Rogelio Samiana, Lacson, wala ka ng integridad. Pareho tayo. David King Solomon, ay, kurat itong tapos, wow, ano nang negosyo nyo, sir? 10 million, tax pa lang. O, 10 million binayad niya, di ba? Didis na ba? Wala ka ng integridad, Pinky, kwento mo na yan sa lolo mo. Grace Line, mamamayang Pilipino, taong bayan ang nagpapahirap. Name mag-Pilipino biktima, hindi magbendalo. O yun, magkakampi kasi si Ping Lacson at si Erwin Tulfo. So, Zeni Manalastas, Arnolfo Ruto, tapos sino pa? Si David King Solomon ulit. Ang Noe Marcos pa rin, kinampihan na ng mga labang dilaw. O gaya, yun nga nangyari, mga loyalista, Marcos pa rin. Ngayon, ang nangyari, dati kaaway ng mga dilaw yan, tsaka kakamping, tsaka makakaliwa. Ngayon, ano na sila, sinisigaw na, isa na rin na sigaw na, Marcos na rin. Gano'n na ba kayo? Tapos, okay. So, babalikan natin ito. Mayroon na tayo gagawin. Paki-share na lang, paki-like, at paki-subscribe yung hindi pa nakasubscribe, at paki-follow naman